Magandang araw po sa inyo guys. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung auto manual float switch, underground water tank, and floatless relay for overhead water tank. No? Ibig sabihin, ito yung float switch natin no, para sa underground tank natin. Ito naman ang sa overhead tank. Tapos mayroon tayong selector switch na ginamit guys. No? Itong selector switch natin pwede lilipat dito sa kabila. Pwede rin lilipat dito. No? Pag ganun kasi ang position guys, naka-auto mode siya, no? Ibig sabihin, pag ganun siya, no? Naka-auto mode siya. Ibig sabihin guys, gagana kaagad ang magnetic contactor natin, no? Kasi naka-automatic mode siya. Pag dito naman sa kabila, manual ito guys, no? Ang selector switch lilipat dito. Ang selector switch kasi natin ay single pole, double throw, no? Double throw, dalawa ang tapon. Tapos mayroon din tayong emergency switch, no? Kung makikita natin dito, ito siya, no? Pag i-press natin to guys, mag-open ang contact. Kung gagana ang magnetic contactor, mamamatay. Pag ganun kasi ang position guys, gagana ang magnetic contactor natin, wala sang returning current, no? Kasi putol dito. Ganun kasi ang position niya. Tapos pag ganito ang position ng float switch natin, naka-close contact siya, no? Naka-close contact siya. Ngayon naman, pag nakaganon siya, mag-o-open siya guys, no? Mag-o-open ang contact nito. Tapos mayroon din tayong nilagay na red, green at saka yellow, no? Red, green, yellow, pilot lamp, no? Pag gumana ang magnetic contactor natin, gagana ang green, no? Pag mamamatay, gagana ang red. Ngayon, pag mag-trip naman, magko-close ito, gagana ang yellow. Kung pihitin naman natin to sa kabila, gaganon ito guys, no? Pupunta ito sa kabila, no? Gaganon siya. So, ibig sabihin, manual ang gagamitin natin, no? Gaganon ito. Manual ang gagamitin natin. Ang purpose kasi nitong manual operation, guys, pag nasira itong automatic natin, no? Ang floatless relay. Pag nasira ito, guys, pwede tayong gumamit ng manual mode, no? Ganun siya, no? Gagana ngayon ang push button natin na start at saka stop, no? Mayroon din tayong emergency switch. Ganun ang function niya, guys, no? Tapos ngayon, dito naman sa baba, ito na yung sa floatless relay natin, no? Itong brown cable natin, papunta sa pinakamababang portion ng water tank natin, no? Itong brown. Ito namang blue sa hindi naman mababa, no? Tama-tama lang itong blue cable natin. Tapos ang black natin hanggang dito sa pinakamataas na portion ng overhead tank natin. Ang function nito guys, pag hindi na nababasa itong blue cable, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Pag nababasa ang black cable, mamamatay. Ganun ang function niya guys, no? Tapos ito naman, kung gumana ang magnetic contactor natin, tapos ngayon, pag walang tubig doon sa underground tank, gaganon ito guys, no? Hindi rin gagana ang magnetic contactor natin. Ganun ang function niya guys, no? Ganun ang function niya. Ngayon, itry natin na ating pagganahin, no? Ilagay natin to ngayon sa auto mode. Yan, naka-auto mode siya, no? Ibig sabihin, ito siya, lilipat siya dito, no? Gaganon siya ngayon. Itong selector switch natin. Ngayon, itry natin i-on ang circuit breaker natin. Gumana kaagad siya guys, no? Itry natin ngayon, magkakarga siya ngayon ng tubig, no? Pag nababasa itong black wire natin, mamamatay, no? Kung makikita natin. Ayan, namamatay siya, no? Pag wala namang tubig yung tangke, pag hindi nababasa ang blue wire, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Ito siya guys, overhead tank ito, no? Sa overhead tank. Gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, pag wala namang tubig doon sa sa underground tank, bababa ito guys, mamamatay din yung contactor natin. Ang purpose kasi nitong float switch natin, para hindi makahigop ng hangin ang pump motor natin guys, no? Ayan, gumana siya, mamamatay. Gagana din, no? Pag ganun ang position niya, ibig sabihin, mayroong tubig doon sa underground tank. Pag nababasa naman itong
black wire, mamamatay, no? Ngayon, pag gumana naman ito guys, ayan, gumana siya. Ngayon, pag mag-trip naman guys, iilaw ngayon ang yellow, no? Ibig sabihin, nag-trip, no? Ngayon, pag gumana naman guys, mayroong problema ang motor natin, pwede natin i-push itong emergency push button natin, no? Ang emergency switch. Pwede natin iganon para mamatay siya, no? Mamamatay siya ngayon. Pag pihitin natin to, gagana ulit, no? Pag ganon, mamamatay, no? Ngayon, pag ilagay naman natin to sa manual mode, hindi na gagana itong automatic natin, no? Kung titignan natin, no, hindi na siya gumana. Ang gagana ngayon, ito namang push button natin, no? Kung makikita natin, gumana siya. I-off natin. On, off. Ang purpose kasi nitong manual mode, kung nasisira itong automatic natin, itong floatless relay natin, no? Mayroon tayong backup na manual mode, no? Kung makikita natin. Ayan. Ngayon, kung mayroong problema, gusto mong i-off kaagad, mayroon tayong emergency switch, no? Pwede natin pindutin to, mag-o-off kaagad siya. Kung makikita natin, no? Ganun ang function niya, guys, no? Ito yung sa manual mode, no? Kung makikita natin. Ngayon, kung mag-trip naman, guys, iilaw din ang yellow lamp natin, no? Kung makikita natin. Ganun siya, guys, no? Ngayon, namatay siya, no? Try natin. On, emergency switch. Namamatay siya, no? Ganun. Ganun kasi ang operation niya. Pag ilagay naman natin sa auto mode, gagana ang auto, no? Ngayon, dahil gumana ang auto mode natin, ito naman, hindi naman gagana ito, guys, no? Ang manual natin. Kasi nakasetting yung selector switch natin sa auto mode. Hindi siya gagana, no? Kahit pa namatay man yan, hindi ito gagana, no? Kahit namatay yun. Kasi naka-auto mode siya. Ang gagana ngayon, ang automatic, no? Kung makikita natin. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.